Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Benji Magalong, public servant. Reaction ito ni Mayor Magalong sa mensahe, isang Holy Week message na pinahayag ni Congressman Martin Romualdez. Ito yung mensahe ni Romualdez, then after that, ano ang reaction ni Mayor Magalong? Sabi dito, "We must unite and heal as a nation. Dapat tayong magkaisa at maghilom bilang isang bansa." Yan ang pahayag niya, I think, last Sunday. Basta, just pag-start ng Holy Week. Ito ngayon, ito ang response ni Mayor Magalong. Unbelievable. Nakakadismaya. Naiisip po ba ninyo, Congressman Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinaggagawa ninyo? Parang may galit ng tono nito eh. Ulitin ko parang ako si Mayor Magalong. But basically, mabait si Mayor Magalong eh. Malumanay kung magsalita. Kailang ito, may tono ng unbelievable. Nakakadismaya. Naiisip po ba ninyo, Congressman Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa pinaggagawa ninyo? Naiisip ba ninyo ang pagkakaisa nung nagpapakasarap kayo? Hindi ignorante ang mga Pilipino. Pa! Sampal sa mukha. Malala ko halos ganito rin ang sinabi ni Vice Mayor Edo Manzano ng Makati City. Sabi niya sa isang post, "May tama ka ba? Kaya nga tayo naghihirap ngayon, tayo nagkakaluko-luko dahil sa iyo. Tapos manawagan ka ng unite and heal as a nation." Ako, napailing lang ako. Unang nanawagan ng mensahe ng pagkakaisa ay si Pangulong Marcos Jr. Magkakaisa tayo. Tapos sinundan ng Romualdez. Magkaisa and heal as a nation. Yes. Napakagandang it's ideal yung panawagan ng pagkakaisa, healing as a nation. But can you unite? Can you heal without justice? Nasubukan nyo na bang manakawan ng pera? Yung pinaghirapan mong pera, ninakaw? Ako, nasubukan ko yung nawalan ng pera, yung ninakaw, niloko. Nasubukan ko. Hindi ako makatulog-tulog sa galit, I want justice. Hindi madaling manawagan ng ganyang pagkakaisa. Depende sa nananawagan. Kaya ako, ang una kong reaksyon nung mabasa ko yung mga panawagan nila ng pagkakaisa is, balik nyo muna ang aming Tatay Digong. Dahil naghihirap siya doon. Hindi niya deserve na makulong sa malayong lugar. Kung talagang may kasalanan si Tatay Digong, dito nyo litisin, dito nyo ikulong. Yan ang aking response. Bago tumugon sa panawagan nila ng pagkakaisa. Yung bilyones
na according to Congressman Erese, abot ng 1.45 trillion pesos for 3 years. Pinabayaan ninyo. Napunta kung saan-saan. Nagresulta ng paghihirap ng sambayanang Pilipino. Ibalik nyo muna ang pera ng taong bayan bago tutugon sa panawagan ng pagkakaisa at paghilom bilang bansa. I agree with Mayor Magalong. Hindi ignorante ang mga Pilipino. Sinasabi nila kasi, wala akong kinalaman dyan. Walang ebidensya. Yes, walang ebidensya. Kaya lang, ang Pilipino hindi tanga. Nagsalita na si Saldico. Sinasabi ninyo, walang bigat, walang legal grounds yung payag ni Saldico dahil hindi siya sworn statement. Yes, sa court of law, sa batas ng tao, wala nga. Kailang sa court of public opinion, in our minds, in our hearts, ang taong Pilipino, naninimbang. Pag dugtong-dugtungin mo, yung sinabi, nagsabi si Orly Gutesa, na pinatotohanan ni Saldico, na pinatotohanan ngayon ng Brave 18 Marines, connecting the dots in the battle of narratives, court of public opinion. Meron ng nabuong katotohanan sa isip, puso ng mamamayan. Kung sino ang dahilan, sino-sino ang mga dahilan sa paghihirap ng Pilipino ngayon. Kaya, again, magandang pakinggan ang panawagan ng pagkakaisa at healing. At depende sa nananawagan. Dahil kung wala siyang moral ascendancy, wala siyang credibility, parang pumasok lang dito, palabas naman doon. Hindi ignorante ang mga Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na magyero. Sa sin kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na magyero. Nasin ko na bugyon man eh. Kana nangalokot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na pililig dito dire kay. Palo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gidukod ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day imong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pag yun. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. So kuan gyud. Asa day imong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop.
Igo ra gid ipalit og kuang pagkaon. Iguro. Iguro gid sa konsumo. Napay gyud pa eskwela na Napay di na to estudyante. matabang ng pagpalit og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na budget. Salamat din kay sa Ginoo nga pagtabang na mog sin nga maka ilis na gidugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.